sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, nako mukha atang napakalaki ng kakaharapin na problema ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi talagang pasok ata mga kababayan allegedly sa sa plunder talaga itong kanyang ginawang paglilihim ng donasyon na ibinigay sa kanya ng kanya mga matatalik na kaibigan. So ngayon ito, i-play po natin itong nakita nating balita galing po sa PRTV Prime Media. Ikinikredit po natin sa kanila yan Million ay tinatawag nating paldong-pal. Deep Dive! Hi, Dino! Dino, I miss you! Perfect sa'yo to. O kaya Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Kaso ni Senator Marcoleta ha. Kasi, oo, Totoo. pero nakakatawa tong kaso ni Senator Marcoleta ha. Kasi siya ang nagpahamak sa sarili niya. Tama. Saan nahuhuli ang isda? Sa bibig, Sa bibig. diba? Ah. Oo. Kasi natatandaan mo, siya mismo ang nagsabi kasi sa isang interview niya na nakatanggap siya ng limpak-limpak na donasyon pero hindi niya idineklara. Yes. Dahil daw ayaw magpadeklara at anonymous lang daw ang kanyang mga kaibigan. Ano yung sabi kanina mga kababayan ni Mike Defensor? Nung binigay ko naman yung 30 million, wala namang wala namang kapalit yun Pero ano yung sabi ni Rodante Marcoleta? Eto, pakinggan natin mga kababayan. Ito yung sinabi niya dati. Nung panahon na sumobra yung kayabangan niya. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Ayan. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Republic Act 7166. Ano yung sabi ni Senator Rodante Marcoleta? Ano daw sabi mga kababayan ng mga nag-donate sa kanya? Nung mga donator niya? Sorry yun ulit ang gagamitin kong term mga kababayan, donator. Yung mga donator niya, ano yung sabi? Ano yan? Utang na loob mo sa akin yan. Alam naman natin pag sinabing ganon mga kababayan, may kapalit yan syempre. Utang na loob nga May kapalit yan. Ang mga ito ay may 30 araw para makapagbigay ng kanilang detalyadong report ng kanilang mga tinanggap na donasyon at ang paggastos ng eleksyon. Ang logic po kasi nito, ang labis na gastusin sa eleksyon, baka bawiin lamang ng kandidato pag nasa posisyon Tama! na. Anong Tama! kasama dito sa SOSE na ito? Ito po ay detalyadong report na nagsasaad kung sino-sino ang mga nagbigay ng donasyon para sa isang kandidato o partido. Pangalawa, At yan ang hindi ginawa mga kababayan ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi niya inilagay yung pangalan ng mga donator niya. At the same time mga kababayan, hindi niya inilagay yung amount na natanggap niya. At saka partida nung binigyan po siya mga kababayan ng pera nung kanya mga sinasabing kaibigan katulad din ng Mike Defensor, siya po mga kababayan ay huwag nating kalimutan na setting congressman po siya. Di ba congressman siya nung mga panahon na yan? Congressman na tumakbo sa pagkasenador. So ibig sabihin nung mga panahon na yan mga kababayan, sitting congressman siya at yan po ay maituturing na plunder talaga. Ano ba yung sinasabi mga kababayan about sa plunder? Eto dito sa Republic Act 7080. Ano ba yung sabi dito mga kababayan? Basahin muna natin Yan. Ang RA number 7080 ay ang Anti-Plunder Act of 1991 o batas laban sa plunder, pandarambong sa Pilipinas. Ito ay batas na nagpaparusa sa mga opisyal ng gobyerno na nagnanakaw o nagkakamal ng malalaking halaga ng ill-gotten wealth gamit ang kanilang posisyon. Sa simpleng paliwanag, kapag ang isang public official ay nagkamal ng hindi bababa sa 75 million nanakaw o illegal na yaman sa pamamagitan ng korupsyon, maaari siyang kasuhan ng plunder. Kasama rito ang pagnanakaw sa pondo ng gobyerno, pagtanggap ng kickback o lagay. Lagay, yan yung sinasabi maanumalyang kontrata at paggamit ng posisyon para yumaman ng illegal. Parusa, ang mapapatunayang guilty sa plunder ay maaaring maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong, life imprisonment, reclusion perpetua at habang buhay na bawal humawak ng posisyon sa gobyerno. Halimbawa, kapag may opisyal na tumanggap ng kickback sa proyekto ng gobyerno, gumagamit ng dummy companies at nakaipon. Ito yung pangatlo mga kababayan
at nakaipo ng higit 75 million mula sa korupsyon, maaari siyang kasuhan sa ilalim ng Republic Act 7080 o Anti-Plunder Law. Ibig sabihin, di ba mga kababayan, nung may nag-donate kay Senator Dante Marcoleta ng 75 million pesos at hindi niya i-disclose yan sa kanyang sose at inlihim niya yan mga kababayan at noong mga panahon na yon, siya ay sitting congressman, isa lang ibig sabihin yan mga kababayan, maaaring pasok po yan sa plunder. Ano po ngayon, ituloy pa natin itong nakita nating yan. Kaya nga yun naman nangyari, bakit siya nagkakaso sa COMELEC. Oo. Pero sabi ng COMELEC kasi, well, hindi pa campaign period yan, no? So, hindi pa yan na isang election offense. Tama. Ba, nabigyan ng idea ang ombudsman. Kasi Ano ba yung sinabi mga kababayan ni Comelec George Garcia? Di ba nung tinanggap daw ni Marcoleta yan, hindi pa daw election time. So ibig sabihin, nung tinanggap niya yung 75 million pesos, siya po ay sitting congressman. At isa lang ibig sabihin yan mga kababayan, talagang indirect bribery nga yan o kaya plunder talaga mga kababayan. Kasi nga, sitting congressman siya noong mga panahon na yan eh. Di ba? Ituloy pa natin. Alabas, kahit hindi pa election nun, kayo po ay isang sitting congressman, isang diba? public official na tumanggap ng milyon-milyon. Nakamaleta kaya yon? Ay, oo nga. Paano kaya ibinigay yung Di ba kasi na Mike 75 Defensor naman million? yung mahilig mag-bring up ng usapin ng maleta? Baka nga. Oo. In fairness din kay dating congressman Mike Defensor, alam nyo, pwede ata siyang tatakbo ba yan sa Senado? Ano yung sabi mga kababayan ni Mike Defensor kanina? Hindi ko malaman bakit naging plunder yun. Hindi naman siya nagnakaw sa pera ng bayan. Sariling pera ko naman yung binigay ko. Bakit naging indirect bribery yun? Wala namang kapalit. Wala naman akong hininging kapalit. Pero sinabi ni Marcoleta dito, utang na loob daw. Di ba? Sinabi niya dito, sabi daw nung donor niya, utang na loob niyo sa akin yan. Tapos nung mga panahon na yan, mga kababayan, na tumanggap siya ng donation, siya po ay sitting congressman. So anong paniniwalaan natin doon? Hindi siya hindi siya nakakommit ng indirect bribery, hindi siya sangkot sa plunder mga kababayan, ganon. Sitting congressman nga siya nung tumanggap siya ng 75 million. Anyway, tuloy pa natin. Pwede siya maging senador, Kasi bagay siya sa Senado ngayon. Di ba uso sa Senado ngayon yung may mga kaso? Perfect, Defensor, Kasi bukod sa maaari na siyang pinapakasuhan siya ng ombudsman dito, ng plunder din, ng bribery din, no? May mga kaso pa siya, yung human trafficking. Eto mga kababayan alam nyo kung hindi nakalusot sa COMELEC, si Marcoleta, pihado wala siyang kaso sa ombudsman na indirect bribery at saka plunder. Kasi kayang resolbahin ng COMELEC yan eh. Ang problema kasi mga kababayan, sinabi ng COMELEC na hindi, walang violation si Marcoleta. Kasi nung tinanggap niya yung pera, hindi pa election time yon. Ibig sabihin, kung hindi pa election time yan, di congressman ka pa. Sitting congressman ka, tapos tumanggap ka ng 75 million. Hindi mo pa i-declare. Diba mga kababayan, dun pa lang talaga pasok na sa indirect bribery etong si Senator Dante Marcoleta. Diba? Tsaka plunder. Ugnay dun sa isang hotel, di ba? Ang dami Tapos yung sa 18 Marines na hindi nagtatagpo-tagpo ang mga May mga iba, ginabawi na, ayaw pirmahan. Diba? Gusto mo ba maging Senate President, Mike Defensor? Sus Mario. You're on the right path. Sabi dito, pero yung nag-donate daw may sinabi raw na deserve niya mapapunta sa Senate. The purpose of donation is for him to be senator. Kaso nga lang ang problema, kaya nga siya hindi nagka-problema dun sa SOSE. Kasi nung tinanggap niya yung donation, hindi pa election time. Ibig sabihin, sitting congressman pa siya noong mga panahon na yon. At bawal na bawal po mga kababayan sa isang public official o politiko na tumanggap ng kahit na anong donasyon mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Habang ikaw ay sitting congressman o habang ikaw ay kasalukuyang nakaupo bilang isang politiko. Bawal na bawal po yan mga kababayan. Ngayon ano ba nangyari? Ano ba ginawa ni Marcoleta? Tumanggap lang naman siya ng 75 million. Di ba kapag daw ikaw ay tumanggap ng 75 million, pwedeng pumasok ngayon sa plunder o kaya indirect bribery mga kababayan.
At yun yung nangyari kay Marcoleta. Kasi nga, sitting congressman siya, tumanggap siya ng 75 million. Anyway, ituloy pa natin. Baka may audition yan eh. Kaya niya bang umiyak on cue? Baka kailangan gumanon muna. Pero siguro himayin natin ng konti. Isang usapin na sinasabi, wala namang ginamit na pondo ng bayan. Yun ang nilang depensa. Mahalaga ba yung usapin kung may pondo ng bayan o hindi? Well, kasi sa ating batas, sa plunder, pandarambong, no, hindi naman na kailangan na galing sa government funds. No? Yung plunder kasi ay, meron kang yaman na illegal, hindi maipaliwanag na yaman, nagpayaman ka sa iyong posisyon gamit ang iyong posisyon. Kaya ang posisyon ng mga investigador ng ombudsman ay... Gaya ng sinabi natin kanina, pasok talaga yan. Yung 75 million na ba yan? Million. Ang tagal. Overtime tayo niya. Yung 75 million na ba yan ay, yan ba ay bukas lang sa, dahil lang napakabait nila at ibinigay sa'yo bilang isang kongresista? O ito ba ay isang panunuhol? Ito ba ay may hinihinging kapalit dahil ikaw ay nakaupo bilang isang kongresista, diba? Eto, analyze nyo mga kababayan to. Ano ba yung sinabi niya dito? Ulitin natin. Kung may kapalit ba yan or wala? Po nila na napakarami kong kaibigan. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi mo pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Mga kababayan, doon pa lang sa term na yon, binigay ko nga sa iyo yung contribution na yan. Binigay ko nga sa iyo yung pera na yan, pero utang na loob mo sa akin yan. Ano ibig sabihin niya? Ano ibig sabihin pag sinabihang kailangan tumanaw ka? O kailangan tanawin mong utang na loob sa akin yan? Di yung utang na loob na yan, mga kababayan, tandaan nyo, once na naningil yung nagbigay ng donation sa kanya, naningil ng patungkol do sa utang na loob, at may hininging kapalit yon, mga kababayan, hindi siya pwedeng humindi kasi utang na loob yung pinag-uusapan dito. So meaning, sa huli, ang ending niyan, may kapalit din yan. Imposibleng wala. Ano po ngayon, balik tayo dito. Kasi ako nagtataka, dahil na-involve naman tayo sa development sector, bilang isang donor institution, katakot-takot na mga papeles ang kailangan mong ipakita at ipatunay na ikaw ay isang lehitimong foundation. Okay. Na lehitimong willing at dapat tumatanggap ng donation. At kung ikaw ay isang private individual na bibigyan ng 30 million, para saan yun? May transaction ba? May binili ba? Anong kapalit? Diba? So, kaya, tulong ba? Ba't ka magdo-donate sa isang private individual? Right. At kung ikaw naman ay nakaupong halal ng bayan, hindi ba naiisip na parang ang pangit ng tingin na ito, na ako ay nakaupo at may kapangyarihan at tumatanggap ako ng pera? Tama! Napakababa ng bar ng pagiging ng ethical standards sa mga public officials natin. Hindi nga lang pangit tignan Talagang illegal, no? Tumanggap ng pera ng isang public official kasi maaaring maimpluwensyahan ka sa iyong posisyon, 'di ba? Nasa position of power ka, 'di ba? So kaya hindi dapat tumatanggap ng ganyang ng pera, no? Lalo na kung milyon-milyon. Tsaka kung yun nga yung sa elements ng plunder, mukhang ina-argue ng ombudsman na pumapasok kasi at hindi lang one time. Bukod sa public official siya, serye na nakatanggap siya ng pera, 'di ba? 3 beses 'yun. Tsaka mga kababayan, ako believe din naman ako dito kay Senator Dante Marcoleta. Doon pa lang sa term na sinabing utang na loob mo sa akin yan, bakit mo tinanggap? Di ba dapat makakahalata ka na o parang mahirap tanggapin to? Di ba kung may isip ka sana, iisipin mo na bakit sinabi niya na utang na loob mo sa akin yan? Mahirap tanggapin to. Baka mamaya yung pagka dumating na yung time na kailangan niya na maningil ng utang na loob sa akin, baka matindi yung hingi nitong kapalit tapos mapahamak pa yung posisyon ko. Di ba? Kung magaling lang siya mag-isip, may isip niya yun eh. Pero kung ikaw ay nakatuon lang dun sa pera, syempre, di mo na maiisip yun. No, iba't ibang mga tao. Iba na maiisip Tas yun. pangalaw, bukod pa doon, bukod sa serye yon, maaaring ang panunuhol, di ba? Dahil saan ba? Every day, I choose Head and Shoulders, and I Di ba mga kababayan, doon pa lang talagang grabe yun. Alam naman natin pare-pares na kapag kang pinag-uusapan, utang na loob, walang katapusan na bayaran yan. Lalo na hindi pa idineklara yan ni... Di bali na sana mga kababayan kung ang sinabi sa kanya, o sige, eto, pauutangin kita ng 30 million pero pagka nakaluwag ka na, bayaran mo ko. Di ba, ibalik mo na lang yung pera, okay na tayo. Yun mga kababayan, iba-iba pa yun. Pero pagka sinabi kasing iyon na yung pera na yan, pero utang na loob mo sa akin yan ibang usapan yan mga kababayan.
Senator Marcoleta. Sa kanyang SALN or dun sa state Sa SOSE, expenditures. Sa akin, ibalik natin dun sa usapin dun kasi ng ethics di ba? When you are in public office, may expectation sa'yo na ikaw ay magiging fair, magiging impartial. Ang priority mo ay yung mismong interest, mga, ano yung tawag? The dreams of the nation, kumbaga. Di ba? And ang problem, pagka tumatanggap ka ng ganito kalaking pera, 30 million, 25 million, 20 million, may nabubuong some kind of indebtedness. Kasi kung sino yung nagbigay sa'yo, kahit pa sabihin mo na nung tinanggap mo yan walang kapalit, pwede siyang bumalik to remind you, o teka lang, boss, binigyan kita ng ganitong pera, can you make decisions in this certain aspect? Tama, kumbaga, tama yan. Yung pagtanggap mo ng pera makes you beholden dun sa kung sinong nagbigay. Diba? Pangalawa, kahit na walang beholdenness for now, yung conflict of interest ng kanino bang interest yung nire-represent mo kung public office or public, kung senador ka. Tama yung sinasabi dito, pwede talaga ma-impluwensyahan yung pagiging senador niya. Dahil doon sa tinanggap niyang donasyon, once na umungot, etong si defensor sa kanya. Diba? Sa China. Diba? Ay, ay, Exactly. Nadali Diba? mo rin. Kanino? Dapat yung interest ng mga mamamayan ang nire-represent mo dyan. Mamamayan. Baka nga mga kababayan, ito minsan naiisip ko nga baka nga mga kababayan, etong si Marcoleta, pinakausapan lang ni Mike Defensor para ipresenta etong si Gutesa. Diba? Baka nga mamaya sinabi ni Mike Defensor, eto total naman meron akong natanggap na 150 million allegedly mga kababayan. Kasi 'di ba lumabas yung usapin na yan, yung about kay Man Scarpio na nagbigay ng 150 million kay Mike Defensor. Baka mamaya pinakiusap na lang kay Marcoleta, eto pagtiyagaan na lang natin tong si Gutesa. Pagtiyagaan na lang natin to. Presenta mo na lang, pabasahin mo na lang. Okay na yan. Pag nakalusot yan, okay na ako. Di ba baka mamaya ganun nga mga kababayan yung nila yung ginawa nila, kaya kahit palpak si Gutesa doon sa paglabas niya, at kahit sablay-sablay yung sinasabi, pinagtsatsagaan ni Rodante Marcoleta, baka mamaya yung utang na loob na sinasabi, yun na pala yung kapalit. Di ba? Baka lang naman. Anyway, tuloy pa natin. Pilipinas. At ibig sabihin, hindi ka dapat kumikita sa posisyon na yan. Tama. Yung donation, saan napunta, di natin alam. Hindi natin alam kung saan mo ginastos, di natin alam kung para sa mamamayan ng Pilipinas or mamamayan ng ibang bansa ang gamit mo ng pera na yan. Walang transparency. Una sa lahat, hindi ka dapat tumanggap, pero pangalawa, walang record, wala kang pag-amin na documented, pero may pag-amin ka sa interview. So, worth Slip of the tongue. investigating. Diba? Worth investigating talaga. At sa mga kababayan natin, hindi dapat minamaliit yung mga ganitong bagay. Kasi nga sa batas natin, ang tawag dito, ang punishment for that is reclusion perpetua, lifetime Tama. sentence. Because ang plunder, ang definition po niya is that isa kang public official, kawani ng gobyerno, may you be elected Ay, dadahe ko, may galab shoutout or appointed or kamag-anak ka ng isang government official na nagkaroon ng nag-amass ng ill-gotten wealth ng at least 50 million pesos. So hindi basta-basta ang pagsasampa ng kaso ng plunder. Sabi ko nabasa ko yun, kala ko pa naman kahit 5 million lang masasampahan ka na ng plunder, pero hindi, 50 million pala for it to be considered plunder or case. So tama nga yung sinabi ni Tita Ina na bakit ka tumanggap in the first place? Kung sa mga kamag-anak nga natin, mga kaibigan tayo, bigla na lang mag-approach sa atin, uy, ito, 5,000, ito. Questionin mo na yung intention, ba't ka nagbibigay? May ginawa ka bang mali? O birthday mo ba? O may gusto ka bang i-chat ko ba yung kamag-anak natin para sabihin na kasama kita kahit hindi, di ba? So, ganun na lang yung intention nun So, bakit ka tatanggap? At the same time, alam natin na kung sino man nagbigay sa'yo, ay merong intensyon na gamitin ka sa kanilang vested interest. Tama! Ako, 100% mga kababayan, totoo yan. Hindi ako naniniwalang walang kapalit yung 30 million. Bibigyan ka 30 million, 20 million, 25 million. Walang kapalit. Loko lang magbibigay ng ganun. Magtatapon ng pera sa wala. Naisip ko dyan. The issue na, nakakabit kasi yung sa SOSE, sa COMELEC. So nakakatawa bilang isang regular na mamamayan, bakit napaka-technical na hindi pa kasi campaign period Di ba dapat repasuhin na natin na pag nag-file ka ng iyong candidacy, ay dapat covered ka na ng election. Tama. Pangalawa, dapat susugan na din natin o suportahan natin yung mga panukalang batas gaya ng tinutulak ni ML Party List Representative Laila de Lima, yung anti-illicit enrichment. Dahil kasi maaaring mangyari, 5 million lang, 5,000 lang yung binigay. Di ba? Hindi kaya umabot sa level ng plunder. Pero pag the mere fact na meron kang ganyang halaga sa iyong bank account, ay dapat
nasa iyo ang burden of proof. Pwede ka na dapat kasuhan. Huwag na natin pahirapan pa ang mga proseso para sabihin mo pinupolitika ka. Ikaw nga mismo umamin na tumanggap ka ng pere. Sabihin mo yun, Tama. pinupolitika. Tsaka katakataka din, no, bilang isang abogado, si Senator Marcoleta, alam niya kung ano yung nasa batas, di ba? Alam niya na bawal tumanggap ang isang public official, alam niya yung batas natin sa plunder. Pero yung nakaka-disappoint dito ay, isa kang abogado, talagang ikaw pa yung nangunguna na i-take advantage yung kahinaan ng ating election laws, di ba? Nako, Hindi mo yeah, deklara tama. yung campaign donation na natanggap mo, edi ngayon hinahabol ka ng ombudsman para sa plunder. Mukha ata mga kababayan na durog si Senator Rodante Marcoleta dito ah. Siyempre, ikaw ba naman paglapatan ka? Durog ka talaga dito, kaya expected yun na mga kababayan na mag-iiyak na naman yan doon sa mga kritiko niya. Kasi talagang walang lusot dito mga kababayan, si Senator Rodante Marcoleta. Kasi sino ba naman ang utu-utong maniniwala na may taong magtatapon sa'yo ng 30 million na walang hinihinging kapalit? May taong magtatapon sa'yo ng 20 million at yung isa 25 million pero walang kapalit. Loko na lang yung maniniwala sa ganyan. Tapos pangalawa, ang lakas din ng loob ni Senator Marcoleta na nag-chair pa yan ng Blue Ribbon Committee at ang Blue Ribbon ay nag-iimbestiga ng korupsyon sa pamahalaan. Tama! Hello po, pakiimbestigahan po ang inyong sarili. True. Diba? Paano pala yan? At bilang Senator Judge naman sa impeachment court, diba? Sa pag-uumpisa ng paglilitis ni VP Sara, paano pala ang mga mandarambong kanilang titignan kung ang iba din ay nandadambong? Napakahirap naman pala niyang impeachment court na yan, ha? Oo, tapos naalala ko lang din, itong Rico doon sa Senado, si Marcoleta ngayon ang chair ng Committee on Justice sa Senado. So, asa naman ang ating sense of irony ngayon? At ang masasabi ko lang din na good job kay Ombudsman Boying Remulla for going after this. Kasi ang alam ko na palagpas to ng COMELEC, diba? Nung unang binanggit to ni Senator Marcoleta, Yes. parang okay lang, okay naman siya sa election laws natin. Buti na lang hinabol ni Ombudsman itong kaso na to dahil grabe lang ang ginagawa sa bansa natin. Nakakakita-kita na ng liwanag kahit pa paano. Mukhang liwanag. Salamat. Okay. Hindi, Carlo. Deep O ayan, mga kababayan, napakaliwanag ah. Wala talaga lusot dito. Si Senator Rodante Marcoleta, lalo na inamin niya na kailangan niya palang tumanaw ng utang na loob doon po sa tao na nagbigay sa kanya ng pera. Donation habang sitting congressman pa siya noong mga panahon na yun. Kasi maliwanag naman ang sinabi ni Comelec, George Garcia, na talagang mga kababayan hindi pa election time nung tinanggap yung pera. Kaya wala ngang violation etong si Marcoleta mga kababayan doon sa kanyang sa issue ng kanyang sose. So ibig sabihin kung walang violation doon si Senator Rodante Marcoleta at sinasabi ng COMELEC na hindi pa election time nung tinanggap niya yung pera, isa lang ibig sabihin yan. Tumanggap siya ng suhol habang nakaupo siya bilang congressman. At doon sa point na yun, pasok talaga yan sa indirect bribery. At saka mga kababayan, syempre, sa plunder. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dito sa mga topic po na ito na hinimay po natin? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dito mga kababayan. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.